Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan Taurus, this reading is for you. Tao na nakakonect kay Taurus. Palagi naman natin itong ginagawa, hindi ko na lang i-explain ha. Alam nyo na yon. Tatanungin natin yung kanyang nararamdaman, intention, action, anong nararamdaman mo dito Taurus, sa tao nito. The blind spot, syempre. Ang iyong energy, advice ni universe at overall energy ni Taurus. Tingnan natin. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na personal reading, all the details is nasa baba ng video. Tandaan nyo, maaring ito is a vice versa. Okay? Tao na ako na kay Taurus. Anong nararamdaman mo kay Taurus? Anong nararamdaman mo kay Taurus? Thank you. Bakit? Thank you. Okay, nararamdaman yan sa'yo, Taurus. Ikaw daw yung tao na very supportive. Yan. Ano ka daw yung pagpapahalaga sa kanya, very hard work, ganyan. Kahit na minsan nabibigyan ka daw niya ng mga problema, nagsisunungaling siya sa'yo, ando yung sitwasyon na nagiging sneaky sa sa'yo, ganyan. Kahit na ando yung sitwasyon na nagkakaroon ka kayo ng struggle, no? Sa nakita ko dito, hando pa rin yung binibigay mo daw yung effort mo sa kanya. Wow! Gulo mo naman. Or vice versa tayo Yun. Handun yung very nurturing person ka daw. Kumbaga, handun yung situation na very supportive. Sobrang napaka-supportive mo talaga. Yun ang sinasabi niya. Tsaka ka daw, loyal ka raw. Wow. Loyal pala ang Taurus. Sabay nagdude, no? Sorry Yun. Sabi niya ito sabi niya. Ganun. Taurus, anong nararamdaman mo sa tao na to? Kasi andito ka sa you want to secure yung isang bagay. Ganun ka raw. No? Hardworking ka raw. Taurus, anong nararamdaman mo sa tao na to? Oh. Ito natawa si ate. Walang yaka ate. Pinagtawanan mo. Tingnan natin. Okay. Yes, ang nararamdaman mo, Taurus, sa kanya, ibig sabihin, inabandonahan ka niya. May mga revelation or this an unexpected, expect the unexpected na sitwasyon na pag-aabandona. Kumbaga nahandun din yung nagkaroon ng mga changes sa inyo Maaring itong tao na to, malaki nagbago sa kanya. Actually, Taurus, malaki nagbago sa kanya. Either itong tao, kung talagang ito is inabandonahan kanya at nagkahiwalay kayong dalawa. Sa nakita ko dito, nandito yung situation na maaring may nag-offer sa kanya na bago na may mas edad sa kanya. Mas matanda sa kanya. Yun ang nakita ko. Sa iba naman dito, kasi ang dami nagbago sa kanya. Yun ang nararamdaman sa kanya. Inabandonahan ka niya. No? Pero ano siya sa'yo? Anga siya sa'yo. And then, sa iba naman dito, nararamdaman mo sa tao na to, kung hindi kayo magkahiwalay kung hindi kayo magkahiwalay, kung nagsasama pa rin kayo, andito yung situation na nagkakaroon ng changes sa inyong dalawa. Kumbaga, hindi na ganun katatag, no? Handun ka man sa sitwasyon na yun, kahit na gusto mo siyang abandonahin or gusto mong umalis at mag-iba ng landas, wini-wish mo pa rin na makasakaling magkaroon ng pagbabago itong sitwasyon na to. Ganun. Kumbaga, baka sakaling may mga maging matatag muli, mga ganun. Nakikita ko. Pero ang nakikita ko sa'yo, Taurus, meron kang gustong puntahan or may gusto kang gawin sa napagbabago sa buhay. Siguro, handito lang yung maaring
may family or may mahalaga tao dito sa buhay mo na nandito, no? Maaaring andun pa rin yung pagpapahalaga ang nakikita ko dito. Yun. Sad. Syonganay. Tingnan natin ang intention. Tao na nakakonect kay Taurus. Anong intention mo kay Taurus? Anong intention mo kay Taurus? Okay. Bakit? Okay. Intention niya sa'yo, sabi niya, ano? I want forgiveness. Gusto niya na makarecover ka na, ganyan. Na handun na rin yung situation na maaring hindi kayo nag-uusap or hindi na kayo ganong nag-uusap nitong taon na to. Gusto niya kasi may mga, halimbawa, hindi kayo nag-uusap. Pagka nalulungkot siya, gusto niyang i-share yung mga problema niya sa buhay, sa nararamdaman, yung mga hignapis niya. You know, they want to share yung mga problem niya, ganyan. Pero hindi ko lang alam kung parang hindi ka open. Pero sa nakita ko sa kanya, gusto man niya sabihin sa'yo yun, natatakot siya. Hindi niya masabi-sabi sa'yo yun. Sa nakita ko dito. No? Yun ang nakita ko. Pero kasi dito sa part na to, may tao dito na parang iniwan sa ere. May tao dito na maaring nagkaroon na ayaw kausapin, ayaw harapin, or nilak, ganyan. May tao dito na sobrang lungkot na hindi makaalis sa sitwasyon. Yun na nakita ko dito. Pero intention niya sa'yo is, wala lang. Kasi may tao dito na gusto ng, reconciliation. May tao na gusto ng another one more chance. Ganyan. Pero, yung iba sa inyo, sinasabi dito na acceptance. No? Na forgiveness, ganyan. I want forgiveness kahit iniwanan kita sa ere, mga ganun. Sa iba dito, hindi kayo alis. Kung kayo is magkasama pa, itong taon na to, hindi to makakaalis. Hindi siya alis. Kahit na hindi siya masaya. Yun na nakita ko sa kanya. Kahit na handun yung may mga sadness ako nakikita sa kanya, hindi siya makakapag-desisyon. Hindi siya mag-iiba ng landas sa nakita ko dito. Stagnant siya. Yun. Indecision pa siya sa sapat niya sa nakikita ko dito. Kumbaga, may third party or nagkakaroon kayo ng choices in life, Either yung iba is may third party. Yung iba dito is nagkakaroon ng choices in life na may gusto kayong gawin sa buhay nyo. Ganun. Yun. Kaya nagkakaroon dito. Medyo matagal na rin kayo nito, no? When it comes dito sa nakita ko isang tao, there's a decision na matagal itong makaka-recover. May tao na medyo nagiging slow, nagre-recover siya pero slow. Ganyan. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Tao na nakakonect kay Taurus. Anong action mo kay Taurus? Tao na nakakonect kay Taurus. Anong action mo kay Taurus? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ayun. Kala ko may popo. Sorry Taurus I'm sorry. Action niya is wala. Kasi sabi niya hindi daw kayo fit or hindi kayo para sa isa't isa. Kumbaga, walang mangyayaring union, walang mangyayaring pagbabalikan, ganyan. Sinasabi niya rin na yun, wala na yung feelings no?
tsaka alam niya na hindi na rin, hindi stable, kumbaga, hindi siya matatag, ganyan. Kumbaga, alam niya na hindi magsasucceed to. Kaya nakita ko sa kanya, nag-move siya sa sarili niya. No? Nag-move siya. Kumbaga, nagkaroon siya ng awakening to move on, to make a new beginning, or tumahak na siya ng ibang destination niya, ng bagong journey niya sa buhay niya. Kaya when it comes to action, kung or vice versa tayo, kung ito is babalik, hindi na siya babalik. No? Ang nakikita ko. Kasi nagkakaroon na ng movement. Kumbaga, nandito na rin yung Ten of Cups and the Wheel of Fortune. Ibig sabihin, nagkaroon nga ng iba, yung iba dito, no? Kumbaga, nandun na rin yung, yes, naaalala ka niya, or maybe naaalala mo to, Taurus, ano? Kasi we have the Wheel of Fortune, kumbaga, iba na yung direction niya sa buhay niya. Bago na. Kumbaga, meron nang nagpapasaya sa buhay niya, ganyan. Yun nakita ko. Sa iba naman sa inyo, hindi, tao mo to eh. Yun na nakita ko. Kumbaga, may nagbuo ng niya, no? May nagbuo ng Ten of Cups niya. Sorry. Kaya mo na. Dami dyan. Tingnan natin ano ang blind spot ng connection ito. Maaaring ikaw ito o siya to, ha? Anong blind spot ng connection? Ay, ang dami naman. Parang ayaw ni ate, no? Bakit? Tingnan natin. Thank you. Uy. Ang blind spot ng connection ito, maaring ikaw ito or siya, ha. Itong tao na to, sa nakikita ko sa kanya, meron siyang i-pursue na isang bagay to achieve. Pero nakita ko, there's a successful, no? May successful na nangyari dito sa tao na to. Oh, victory and success ito. Sobra. There's an achievement ako nakikita sa tao na to. Yes, they're moving on. No, nakita ko dito. Andito na rin yun na may ginagawa na siya action, they moving on. And then, marami siyang ginagawa ngayong task and priorities eh. Nagkakaroon na rin ng mga pagbabago sa buhay niya. Nakikita ko na rin na pagpapahalaga when it comes sa sarili niya, no? May mga opportunity kasi na nagkaroon sa kanya. Sa nakita ko dito. Andun yung lakas ang loob, also, syempre, motivation to give an effort and hard work sa isang bagay na ipinupursu niya ngayon kasi andito yung achievement, victory and success na nakita ko dito sa tao nito. They moving on, no? Kumbaga, mayroon ng new journey or achievement, may mga desire na ma-achieve niya sa buhay niya. Kung nagkakaroon na ng balancing and control sa kanya. Baka ikaw to, Taurus. Ay, hindi, ikaw to eh. Sino kaya to? Basta yun, ikaw or siya to, ha? Tingnan natin ng iyong energy. Taurus energy October. Kailangan yung baraha mo tumatilampon. Diba? Ayan. Para saan? Bakit? Ay, ba't ito kailangan akong baraha? Okay. Meron ka na ngayong pinaplano sa buhay mo, no? Pero, hap-hap kayo, no? Sa nakita ko dito. Energy mo this, mapapagod ka raw. May pagod akong nakikita sa'yo. Meron kang gagawin na i-chase mo yung dreams mo eh, dito sa nakikita ko dito. We have the 9 of Cups, so ibig sabihin, there's a wish come true, no, na ipupush mo, na makakamtan mo nga, kasi we have dito na achievement. And then, yun nga, meron, ang energy mo is, meron kang, Teka, gusto ko itong ma-clarity.
Bakit sinasabi na ano? Ba't dalawa yun? Dalawa yung sword mo, oh. Ay, ano ba yung baliktad? Puro sword ka, oh. Ay, ibig sabihin may nagsinungaling. May naging liar, no? Dishonest, talakero, babaero. May nagmanipulate ng relationship. No? May nag-uumpisa na ng bagong buhay. Okay, sabi dito, energy mo this month is pagod. Yan, may mga pagod ako nakikita. May mga sitwasyon daw na hindi ka mapapakali. And then, may mga sitwasyon daw na sadness. Yes, there's a sadness when it may competition ako nakikita. I don't know why, pero there's a competition either sa trabaho mo or sa mga bagay-bagay mo, no, sa nakita ko dito. May mga may ipi-priorities ka o may mga task kang gagawin daw. Ganun na nakita ko. Sa iba ganun. Sa iba dito, hahanapin nyo yung balance ng inyong buhay. Ang nakikita ko dito, may mga biglaang mangyayari at may mga sitwasyon na pagpaplano. Ako nakikita dito. Yun. May sitwasyon ka doon na hindi ka makakapokus. Baka sa sitwasyon na nangyari, no? Doon hindi ka makapokus. I hope wala naman mambubuli sa inyo, no? Sa nakita ko dito. Yun, ang nakikita ko. Tingnan natin ang advice ni. Parang may emotional feeling dito sa nakikita ko dito. I hope walang magkaroon ng disagreement. Ano? May bigla makikipag-usap sa'yo. Maari makaka-receive ka ng text message o may makikipag-usap sa'yo. I hope hindi ka mabuli or kung ano man, no? Pero meron. May biglaan at may ano sabi eh. Tingnan natin ang iyong advice. Taurus advice. Oh my God, the devil. And the world. Bakit nandiyan ka? Nandiyan ka, no? Uy, galing. Tingnan mo, oh. Meron ka daw na ma-achieve. There's an achievement happiness. May mga dapat ka daw tapusin sa buhay mo para ma-achieve mo yung full of desire and manifestation mo sa nakita ko dito. You need to control yourself, then don't be stuck, love more yourself, focus to your mga desire, manifestation, focus to your happiness, and this is a time na magkaroon ka ng pagpapasya or clarity, ganyan, focus sa mga decision mo. This is a time to decide to love more yourself, ganyan, protect yourself, buuin mo uli yung ikaw, umaga, hindi yung ganun, magkaroon ka ng organization or be organized sa sarili mo, sa buhay mo, sa nakita ko ito, para ma-achieve mo yung sarili mo. Ibig sabihin, finish the unfinished. Diba? Kung meron man. No, sa nakita ko dito. If you have addictions in life, alisin mo yun. Kung may mga sitwasyon ka na nai-stuck ka, ano mo na yung, i-finish mo na yun, ganyan. No? Kasi yun yung makakapag pigil sa'yo para maging maganda yung buhay mo. To change to your best version, guys. So, yun yung makakapigil sa'yo. Yung mga blockage na yun, no? Alisin mo yun. Kasi yung iba dito, you are feeling trapped sa isang situation. Ano ba nakikita ko dito? Oo, advice pala to. May ano ba kayo, travel?
May travel ba kayo? May nakita kasi akong travel eh. Or may mga activity or lakad kayo. Yun ang nakikita ko dito. May sinasabi dito na ano, something document, papers, something ganun. Ang nakikita ko. Yun ang sabi. May pinupukusan na kayo ngayon eh. Dito na yung strange nyo oh. May mga mangyayaring pagbabago sa iyo. Malaki. Sobra. May mga ano eh. Achievement eh. Happiness. Tingnan natin ang iyong overall energy. Nag-i-spy ka ba? Saan mo na-spying? Bakit po? Thank you. Very good. Ang energy mo ngayon is wow. Ang ganda. Andito ka na sa sitwasyon mo na i-follow mo na yung iyong nararamdaman, no? Sa nakita ko dito, andito na rin yung pag-focus to yourself. Kumbaga, andito na rin yung maaari may mga pag-aaralan ka, no? May mga sitwasyon na i-create mo daw yung sarili mo eh. Sa nakita ko dito, and marirelease mo na daw yung mga pain, yung mga sakit, yung mga deep wound. Yan, marirelease mo na daw yan. Parang makakawala ka. Parang makakaramdam ka daw ng freedom sa isang situation na dati eh inaalala mo. Yan. May mga ganun parte sa buhay mo na marirelease mo na yon. Yung pag-aalala, takot, pangamba, yan. Yung mga ibang aspeto ng buhay mo na ganun na part, marirelease mo na daw yon. Kumbaga, handito ka na sa sitwasyon mo na susundin mo na yung mga gusto mong gawin na ma-achieve. Yan. Magkakaroon talaga ng pag-create sa'yo again, no? Sa nakita ko dito. Very good, no? Or you need, no? Sa nakita ko to. It's time to create again yourself and then focus to growth. Siyempre, handa na rin yan, no? Sa nakita ko dito. Follow your heart in a good way na ikakaangat mo. Okay? Kumbaga, finished, unfinished nga, sinasabi dito. Okay. Arigato, namaste, God bless.